Kilalanin natin ang mga sikat na celebrities na mga guru din. The Philippine Showbiz List presents Pinoy celebrities na teachers din. Lara Kigaman. Mula sa entablado ng mga beauty pageant patungong silid-aralan ang tinatahak na daan ngayon ng Miss International 2005 na si Lara Kigaman. Pinatunayan ni Lara na siya ay complete package of beauty, brains, and talent bilang isang guro sa Canada. Noong June 2025, natapos ni Lara ang kanyang diploma in Early Childhood Education with distinction sa Langara College sa Vancouver. Ayon kay Lara, siya ay nagtuturo ng 4 na klase ng preschool at pagkatapos ay nagtuturo din sa out-of-school care, kung saan nakikisalamuha siya sa mga batang may iba't ibang edad. Para kay Lara, masarap sa pakiramdam ang makatrabaho ang mga bata sa iba't ibang yugto ng kanilang pag-unlad. Kinuwento rin niya na ang pagiging guro ay matagal na niyang pangarap mula pagkabata at natupad lamang ito nang lumipat sila ng kanyang asawang si Marco Alcaraz at kanilang pamilya sa Canada noong April 2024. Dagdag pa niya, napansin niyang mataas ang pangangailangan sa mga guro sa kanilang bagong bansa, ngunit ang desisyon niya ay hindi base sa demand, kundi sa totoong nais niyang gawin, ang maging preschool teacher. Patricia Tumulak. Bago pa man tahakin ang pageantry, ang beauty queen actress na si Patricia ay isang full-time teacher. Isang alumna ng Miriam College, nagtapos siya sa kursong Bachelor of Science in Child Development and Education, minor in Special Education, at may karanasan sa pagtuturo sa parehong pampubliko at pribadong paaralan. Habang pinagtutuunan ni Patricia ng pansin ang kanyang propesyon bilang guro, dumating isang bagong oportunidad, ang pageantry kung saan siya ang hinirang ng Miss Philippines Fire 2009. Para sana ipagpatuloy ni Patricia ang pagtuturo sa Singapore, ngunit isang panibagong direksyon ang sumalubong sa kanya nang mapasama siya bilang co-host sa Eat Bulaga noong 2015. Ruby Rodriguez. Nagtrabaho si Ruby sa Mead Johnson at bilang guro sa OB Montessori bago siya lumabas sa ilang mga palabas sa telebisyon noong huling bahagi ng dekada 80 at naging isa sa mga host ng Eat Bulaga. Siya ay tapos ng kursong Business Administration at nag-aral din ng Special Education upang mas maunawaan ang kanyang anak na na-diagnose na may ADHD at dyslexia. Sa kasalukuyan, naninirahan siya sa Los Angeles at nagtatrabaho sa General Consulate of the Philippines doon. Jalton Tagibaw. Si Jal na kilala bilang bassist ng dating sikat na banda na Sugar Free ay lumipat mula sa entertainment industry patungo sa akademya. Siya ngayon ay Associate Professor sa Department of Political Science sa University of the Philippines, Diliman. Nagtapos siya ng PhD sa Political Science mula sa UP Diliman at may master's degree sa Public Management mula sa UP Manila. Ramon Bautista. Hindi lang si entablado at kamera kilala si Ramon Bautista. Siya rin ay nagtuturo bilang professor sa University of the Philippines, Diliman, partikular sa Film Institute ng Universidad. Dito ay binabahagi niya kanyang kaalaman at karanasan sa paggawa ng pelikula at media communication sa mga estudyante. Ayon niya kay Boy Abunda, inilalarawan niya si Ramon bilang isang true blue scholar ng bayan. Ito ay dahil nag-aral si Ramon sa UP mula pa nursery hanggang kolehiyo, kung saan parehong nagtatrabaho ang kanyang mga magulang sa administrasyon ng universidad. Nagtapos siya ng kursong Film and Audiovisual Communications bago pa man niya sinimulan ang kanyang pagtuturo at karera sa showbiz. Marian Rivera. Ang kapuso primetime queen na nagkaroon din ng karanasan bilang isang guro. Bago pumasok sa showbiz, nagtapos siya ng kursong AB Psychology sa De La Salle University Dasmariñas. Na makapagtapos, nagtrabaho siya bilang SPED teacher kung saan nagturo siya sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Bukod dito, nagtrabaho rin siya sa isang mental hospital sa Mandaluyong. Sa isang panayam, inihayag ni Mario na ang pagiging guro ang isa sa kanyang mga pangarap dahil mahilig siya sa mga bata. Ayon niya kay Marian, kung hindi siya naging artista, magiging guro siya dahil mahilig siyang magturo, lalo na sa mga bata. Boy Abunda. Bukod sa pagiging isang kilalang TV host, si Tito Boy ay isa ring part-time professor sa Philippine Women's University. Nagtuturo siya ng mga asignaturang may kinalaman sa radio at television sa mga estudyante ng Communication Arts. Nagtapos si Boy ng Communication Arts, Master of Arts sa Communication Arts, at Doctor of Philosophy sa Social Development, lahat mula sa Philippine Women's University. Ang kanyang yumaong ina ay isa ring public school teacher. Camille Prats. Mula sa pagiging isang kilalang child star at ngayon isang celebrity mom, si Camille ay isa ring educator. Nagturo siya noon sa junior preschool level sa kanilang family-owned school na Divine Angels Montessori of Cainta, Inc. At ngayon ay nagsisilbi na siya bilang school director ng nasabing paaralan. Matagal ang pangarap ni Camille ang maging guro. Ibinabahagi niya noong pinaplano pa lamang niya kung anong negosyo ang sisimulan na itong iugnay sa mga bata at edukasyon.
Habang siya ay buntis sa kanyang panganay na si Nathan, nag-aral siya ng Montessori course sa Amerika upang magamit ng mabuti ang kanyang oras habang hinihintay ang kanyang panganganak. Pagbalik niya sa Pilipinas, itinuloy niya ang plano niya magbukas ng preschool noong 2008 na siya naging simula ng kanilang paaralan. Aldi Malanta. Bukod sa kanyang kontribusyon sa musika, ang leader, co-founder at chief songwriter ng Philippine punk band na Dead Ends ay isa ring guro. Nagturo siya sa University of Santo Tomas mula 1993 hanggang 2008, kung saan itinaguyod niyang curriculum sa public relations para sa AB journalism. Isabel Daza. Matapos magtapos ng kursong Early Childhood Education sa De La Salle University, naging preschool teacher si Isabel sa loob ng 2 taon. Nagturo siya sa nursery level kung saan mismong siya ang humaharap at gumagabay sa mga bata sa kanilang unang hakbang sa edukasyon. Inamin ni Isabel na bagamat mahaba ang sahod, hindi nito nabawasan ang kanyang pagmamahal sa trabaho at mahal niya ang bawat sandali ng pagtuturo. Nang siya ay naging ina, mas lalo raw niyang na-appreciate ang kanyang background sa edukasyon kung saan ay ginagamit niya ang kanyang kaalaman sa child development sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Noong 2020, sa kasagsagan ng pandemya, ginamit din ni Isabel ang kanyang Montessori-based training upang gumawa ng children's story animation na ipinaliwanag sa mga bata ang tungkol sa COVID sa kwentong pinamagatang Chalala the Tiger. Bullet Dumas. Bukod sa pagiging isang kilalang independent singer-songwriter na may natanging raw at earthy style ng Filipino contemporary folk music, si Bullet ay isa ring guro sa matematika. Sa isang panayam, inilahad niya na mahirap at nakakapagod ang pagtuturo ng math, lalo na kapag mga kabataang estudyante ang tinuturuan. Para maging masaya ang klase, ginagamit niya ang musika sa pagtuturo tulad ng rap para sa divisibility at geometry, bossa nova para sa patterns, jazz at progressive rock para sa least common multiple, at Filipino music para sa set theory. Cara David. Isa sa mga kilalang mamamahayag at award-winning documentarians ay minsan nangarap na magturo ng kasaysayan. Sa kasalukuyan, si Cara ay isang assistant professor at pinuno ng Department of Journalism sa UP Diliman. Dito din niya tinapos ang kanyang master's degree sa Philippine Studies. Papa Jack. Bago naging tanyag sa larangan ng radyo, nagsimula si Papa Jack bilang isang instructor sa Polytechnic University of the Philippines, ang kanyang alma mater, kung saan siya nagtapos ng kursong Mass Communication. Lord de Vera. Si Lord de Vera na kilala bilang mamamahayag, host, mga aawit at aktivista ay dating guro rin. Nagsilbi siya ng 2 termino bilang professor sa De La Salle University TAF, kung saan nagturo siya ng mga asignaturang pagsulat sa media at popular culture and film criticism. Nagtapos siya ng kursong journalism mula sa University of Santo Tomas. Quark Henares. Ang film director ay isa ring guro. Nagturo si Quark sa kanyang alma mater na Ateneo de Manila ng 8 taon na mga kurso tulad ng digital filmmaking, independent cinema at short film. Siya rin ang co-founder ng isang multimedia school na tinatawag na Shift, kung saan nagturo rin siya ng klase sa short film production. Kylie Versosa. Bago maging Miss International 2016, si Kylie ay nagsilbing preschool teacher sa Baguio City. Bagamat nagtapos siya ng Business Management sa Ateneo de Manila University, nakasaad sa kanyang Binibining Pilipinas bio na nagtrabaho siya bilang preschool teacher at naging volunteer din siya sa Natasha Goldborn Foundation. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!